punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon, Kasi tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes Ang po. tanging magagawa, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, Hindi yung Senate President. kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon. Meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis. Sino magpapatuloy yun? Baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo, opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Oho. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Oho. Kaya lang, hindi ko naman, Problema. Wala siya. hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating ng buong buo Sa oras na yun. sa oras araw na yun? Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan Napayakap kayo. Kita ko doon sa video eh. namalikmataw si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yan. Yakap Anong niya, nangyari sa'yo? Oho. Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang hindi niya masabi. Oho. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita eh, na meron daw talaga siyang warrant of arrest Dati galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung inisyu ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Aha. mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Oho. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Oho. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Alam, feeling pa rin niya, magaling sa Sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng ng walang basihan eh. Basta magsasalita siya, very, very general eh. Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Ha? Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay. Opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal,
ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. O, di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong Wala extradition tayo nun, treaty. opo, ho. Sa makatwid, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. O, wala rin tayong treaty kasi nga, lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Siya ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? O, papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan, oho. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, oho. O, kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. O, halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, opo, so oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, wag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice. Opo, retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. No, sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako, oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oho. Hindi Kayo po gumagana ba ba'y kayo? Oho. may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon halimbawa ang Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Oh. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oho. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ. Mr. Secretary of the